Sa Makati City raw ibinaba ni Senador Robin Padilla si Senador Bato de la Rosa pag-alis nila ng Senado madaling araw ng May 14. Ayon po yan kay Padilla na iginit ding hindi niya itinakas si de la Rosa. Ang NBI nagtalaga na ng tracker teams para hanapin ang senador. Saksi si Ian Cruz. Nasaan na nga ba si Senador Ronald Bato de la Rosa? Huli siyang nakuna ng CCTV sa Senado madaling araw ng May 14. Kasama niya si Senador Robin Padilla na sumakay sa sasakyan ni Padilla at umalis sa Senate Building. Base sa pahayag ng opisina ni Padilla, bumaba umano si De La Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng kanyang sasakyan. Hindi na umano tinanong ni Padilla kung saan siya pupunta. Hindi rin binanggit kung saan sa Makati. Pero ayon sa isa naming mapagkakatiwalaang source, mula Senado ay tinahak ng SUV ni Padilla ang Jose Jocno Boulevard papuntang EDSA. Mula EDSA Makati ay kumaliwa ito sa Arnaiz Avenue hanggang makarating sa kanto ng Ayala at De La Costa kung saan bumaba umano si De La Rosa. Bineberipika pa namin ang mga impormasyong ito. Git ni Padilla, hindi niya itinakas si De La Rosa dahil wala naman daw warrant. Hindi anya siya nakatanggi nang sabihin ni De La Rosa ang sasabay siya, lalo't walang sasakyan si De La Rosa dahil inihatid lang siya sa Senado ng sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Para raw sa kanya, hindi fugitive si Bato. Taliwas sa turing sa kanya ng Department of Justice kaya pinaaresto na siya sa mga alagad ng batas. Senator Bato is fugitive from justice. Pinakikilos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanilang puwersa para arestuhin si De La Rosa. We will implement the warrant of arrest. Lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba. Ang main manhunt natin, of course, is ang ating intelligence group as well as our criminal investigation. Ang CIDG hindi kinumpirma kung nasusundan nila ang kinaroroonan o natatrack pa nila ang lokasyon ngayon ni De La Rosa na dati ring nagsilbing PNP chief. The mindset of Senator De La Rosa is the same as the mindset ng mga Philippine National Police personnel na active ngayon. Okay. We must remember na dati siyang PNP officer. So I'm sure, and from my expression, body language, and the way I answer, ano niya po yon, i-interpret niya yun. Understood. He is a good intelligence officer. Ang masisiguro raw nila sa ngayon. What I can say is he is still inside the country. Humiling na raw ang DOJ sa Interpol na isailalim sa red notice si De La Rosa. Pero mas makabubuti pa rin daw ayon kay PNP Chief Nartates kung susuko na lang si De La Rosa. Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, di mas maganda. Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atupang, we have Saltico, we have Pantag. Ayon sa CIDG, oras na madakip si De La Rosa ay dadalhin nila siya sa CIDG at daraan sa karaniwang booking procedure at medical examination bago i-turn over sa DOJ. Ang NBI nag-deploy na ng tracker team para hanapin si De La Rosa. Walang status quo ante na binigay, ibig sabihin, the warrant is valid. It can be enforced. We don't have a timeline because if we will see him today, we will arrest him today. If we will see him tomorrow or next week, we will arrest him. Git pa ng NBI, tanging kay De La Rosa lang daw nila dapat personal na isilbi ang kahit anong arrest warrant alinsunod sa rules of court. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Baka nagkaroon lang ng mix-up, no, na yung subpoena, yung summons sa warrant. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Binulabog ng malakas na pagsabog ang mga residente sa Cabuyao, Laguna at nasundan ng sunog ang pagsabog na nagmula raw sa pabrika ng paputok. Saksila, si Jamie Santos. Jamie? Pia, pasado alas 6 ng gabi nang mangyari ang insidente na nagsimula umano sa imbakan ng mga materyales ng paggawa ng paputok. Kitang-kita sa kuhang ito ang lakas ng pagsabog mula sa isang property.
Sa lakas ng impact, nagalaw ang pwesto ng kamera. Ang pagsabog, nasundan ng sunog at makapal na usok. Sa laki at kapal nga ng usok, tanaw ito sa kalapit na barangay. Agad na rumesponde ang mga bumbero matapos matanggap ang report. Itinaas agad sa unang alarma ang sunog. Damay sa pagsabog ang mga kalapit na bahay. Nasira ang ilan sa kanilang mga bubong at kisame. Kwento ng ilang residente, kala raw nila may nagte-testing lang ng paputok. Pero bigla na lang daw nasundan ito ng malakas na pagsabog. Halos mayanig daw ang lupa. Kaya matinding takot ang kanilang naramdaman. Pasado alas 7 ng gabi, idineklarang fire out ang sunog. Ayon sa BFP Kabuyaw, wala silang dinatnang tao sa loob ng imbakan. Nakita raw nila sa loob ang drying area, storage area at isa pang area na di patukoy kung ano ito. Sa inisyal daw nilang pagtingin, walang permit at fire safety permit ang naturang imbakan. Narito ang magkakasunod na pahayag ng mga residente at opisyal ng BFP. Ay tapos yun po sumunod, abay ang lalakas na, ang lalaki na po ng apoy. Ay makita po namin yun, binisita ko. Kasi nga na ano tong kesame nito, pumunta po ako, ay tanggal po yung bintana. Sobra pong lakas talaga, as in yanig po yung lupa. Nung sumabog po, nakita namin bumagsak, may bumaba na po kami. Sobrang lakas po. Sobrang lakas. Kasi gawa ng malapit na yung apoy, pagbaba namin, nakita namin yung apoy eh. May imbakan po dito ng ng mga raw materials po sa paggawa ng paputok po. Hindi pa po kami makakapagbigay ng ng opisyal na pahayag kung ano ang pinagmulan kasi sa kasalukuyan po iniimbestigahan pa ito. Nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP para matukoy ang sanhi ng pagsabog. Inaalam din nila kung sino ang may-ari nito. Hiling din ng mga residenteng naapektuhan na sana itulungan silang maayos ang kanilang mga nasirang bahay. Live mula rito sa Kabuyaw, Laguna, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. 3 patay sa salpukan ng truck at minivan sa Rodriguez, Rizal. Ayon sa Rodriguez Police, nag-overtake ang truck sa isa pang sasakyan at nakasalubong ang minivan sa kabilang linya. Sa lakas ng pagsalpok, tumilapon ang minivan, sumalpok sa poste at tumagilid. Dead on arrival sa ospital ang 3 pasahero. Isa pang pasahero ang kritikal. Sugatan naman ang driver ng minivan at maharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide with physical injury and damage to property. Wala po silang pahayag. Overloading ang isa sa tinitingnang dahilan kaya tumagilid hanggang sa tuluyang tumaob ang isang truck sa Pasig. Karga ng truck ang mahigit 40 tonelada ng harina. Saksi si Jamie Santos. Patagilid na bumagsak ang isang trailer truck sa intersection ng Shaw Boulevard at Pioneer Street sa Barangay San Antonio sa Pasig pasado alas 10 ng umaga. Matapos umano itong mawala ng balanse habang paliko pakaliwa patungong Shaw Boulevard westbound lane. Kwento ng driver ng truck, galing siya sa kanilang warehouse sa Pioneer at patungo sana ng Pulilan, Bulacan. Hindi naman daw mabilis ang kanyang takbo kaya nagulat din umano siya nang tumagilid ang minamanehong sasakyan. Pero duda raw niya. Nagulat na lang ako may kumalabog siyempre, pumreno ako na tsaka ako kinabahan, nakala ko mayroong naipit ba, gano'n. Kasi nakita ko na sa side mirror din na bumaliktad talaga. Pero hindi ko siya talagang matulid. Mabagal lang. Sa tingin ko, posibleng sa gulong siguro, gano'n na pumutok. Pumutok din kasi yung gulong. Saan bahagi, sir, yung pumutok Dito. Yung traktor sa likod. Batay sa inisyal na investigasyon ng Pasig Police, kargado ng tinatayang 1,600 na sako ng harina o humigit kumulang 41 tons ang truck, dahilan upang tumagilid ang flatbed nito. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng mga otoridad ang posibleng overloading o sobrang bigat ng kargamento nito. Dahil sa insidente, pansamantalang bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar. Ang cost ng traffic natin about dyan sa truck, gumagawa kami ng about na ibang ruta na pwede mapaluwag namin o saan ibang dapat way na sa natin nilalagay para mabawas-bawasan yung volume. Agad namang rumesponde ang mga otoridad upang alisin ang tumagilid na truck. Mano-manong inalis sa kalsada ang mga sakong nahulog mula sa truck at ikinarga sa isa pang truck. Pasado alas 4 na ng hapon pero hindi pa rin tapos alisin ang mga sako ng harina sa lugar. Kaya pinapamadali na ito para di na makadagdag sa bigat ng daloy ng trapiko. Sana matapos na maaga,
mabigyan tayo ng magandang balik normal yung daling traffic. Baka po mabutas. Katulad po, sako po yan, harina. Baka mag-apekto pa lalo yung usok o tinatawag na parang moist na ng harina natin. Sa kabutihang palad, wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Bagamat nagdulot ito ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para malaman ang tunay na dahilan ng pagtaob ng trailer truck. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Ginahasa umano at pinatay ang 67 anyos na babae sa Morong, Rizal. Ang suspect magsasakang 29 anyos. Ayon sa Morong Police, madaling araw nitong Lunes, nagiinuman umano ang suspect at ang biktima kasamang anak at kinakasama nito. Nagkaroon ng pagtatalo ang kinakasama at ang suspect hanggang sa nauwi sa suntukan. Kalaunan, pinasok ng suspect ang bahay ng biktima habang natutulog ito. Dinala po siya sa likod ng bahay at doon isinagawa ang krimen. Hawak na ng otoridad ng suspect na nagawa raw ang krimen dahil sa kalasingan. Ay sa suspect, nanlaban umano ang biktima kaya niya hinampas ito ng bato sa ulo. Humingi po siya ng tawad sa pamilya ng biktima at sinampahan ng suspect ng reklamong rape with homicide. Inireklamo rin siya ng physical injury dahil sa pananakit sa kinakasama ng biktima. Arestado ang lalaking suspect sa pagnanakaw ng mga gamit sa pinagtatrabahuan niyang bodega sa Santa Ana, Maynila. Ang giit ng suspect na gawa niyang krimen dahil hindi raw ibinigay ng may-ari ng bodega ang bahagi ng kanyang sahod. Ating saksihan. Pagkatunog ng alarm, nagdatingan ng pulisya sa isang bodega sa Punta Santa Ana sa Maynila nitong Miyerkules ng madaling araw. Inaresto nila ang 27 anyos sa suspect. Nabawi sa kanyang ilang construction tools na ninakaw umano niya. Dati na siyang nakakuha doon ng mga tools. Lagi ding nire-report ng warehouse na nawawalan sila ng mga kagamitan. Ilang araw bago siya maaresto, nakunan din ng CCTV ang nasabing suspect sa bodega. Tila nagulat at nataranta ng marinig ang alarm. Isang araw bago yan, nakita din siyang umiihi sa gilid ng parehong bodega. Regular niya ng pinagnanakawan nito. Pinapatay niya yung kuryente. Siniswitch off niya para hindi siya maabutan. Na-recover mula sa suspect ang revolver na kargado ng bala. Inaalam na kung nagamit sa iba pang krimen ng baril. Ayon sa pulisya, dati na ring nakulong ang suspect. Dati na rin itong nangulungan sa robbery at membro ito ng isang grupo ng Sputnik Gang. So siguro dahil nakuha niya na ito, binabalik-balikan niya lang yung warehouse na yun. Tinangay din umano ng suspect ang isang aircon na ibinenta niya sa junk shop sa halagang 300 pesos. Nasampahan ng reklamo ang suspect na aminado sa pagnanakaw. Pero nagawa raw niya ito dahil sa galit sa may-ari ng bodega. 4 na araw daw siyang namasukan doon bilang mason pero hindi umano ibinigay ang huli niyang sahod. Pinagano po nila ako, pinaghalo, hakot ko, buhos ko, tapos hindi po nila binayaran. Yung huling araw ko dapat 700. Gusto pa nila gawing half day, 350. Paano naman po yung pagod ng tao? Siyempre, pagkain ko pa. Pagkain namin ng pamilya namin. Sinusubukan naming makuha ang panig ng may-ari ng bodega. Pagnanakaw din ang dahilan ng pagkakaaresto sa isang lalaki sa Quezon City. Ikaw ay inaaresto para magnanakaw. Huli cam sa CCTV ang 33 anyos na suspect na nagsilbing lookout sa pagnanakaw sa isang Lotto outlet sa Novaliches nitong Miyerkules. Ang krimen, nadiskubre ng empleyado na pumasok kinaumagahan. Nakita niya na forcibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, nadiskubre niya na wala na yung Lotto betting machine. Arestado rin ang 25 anyos na lalaking nanloob sa Lotto outlet. Nabawi sa kanilang Lotto betting machine na 24,000 piso ang halaga. Pero pira-piraso na ito. Ayon sa pulisya, dati na rin nakulong ang 25 anyos na suspect dahil naman sa iligal na droga. Aminado siya sa pagnanakaw. Ngayon, yung mga gamit po, yung ako po doon sa may loob. Anong gagawin mo sana doon sa ninakaw mo na yun? Kasi binigay ko po sa kanila yun, ma'am. Ang naarestong lookout, pang-6 na beses na raw naaresto dahil sa pagnanakaw at iligal na pagsusugal. Sa korte na lang po kami magsasalita, sir. Tinutugis naman ang isa pang suspect. Sasampahan sila ng reklamong robbery. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Nagsampa ng reklamong perjury si Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV.
Kaugnay po ito ng testimonya ni Trillanes nang humarap siya sa pagdinig ng Kamara noong April 22 tungkol sa mga bank account umano nila ng asawang si Vice President Sara Duterte at pagtanggap umano ng pamilya Duterte ng milyon-milyong piso mula sa isang drug personality. Sa reklamong inihain sa Pasig City Prosecutor, mariing pinabulaanan ni Carpio ang mga alegasyon. Tinawag niya itong mapanira, malisyoso at pure black propaganda. Walaan niya siyang ganong pera sa bangko at wala siyang ugnayan o tinanggap na pera sa sinumang drug personality. Tumagi munang magbigay ng tugon si Trillanes, kasunod ng payo ng kanya abogado habang hindi pa nila hawak at sa pag-aaralan ang kopya ng reklamo.